medyo cool-cool lang tayo. Kasi yung ating hinihintay ay bukas pa po magaganap kung ano naman ang panibagong episode ng ating Senate serye. Wala talagang katapusan, ano? Alam nyo, hanggat hindi bumababayan si Alan Peter Cayetano, yung voluntary, dahil sinabi niya naman ng isang araw, handa naman daw siyang bumaba, sabi niya kay Pia Cayetano. Kaya lang, keso ganto, keso ganyan. Alam mo, Cayetano, kung talagang gusto mong bumaba at matahimik ang Senado, kusa ka nalang mag-resign. Mas nakakahiya kung bukas ikaw ay patalsikin ng 13 senador. Mas nakakahiya pa. Halatang halata kasi na you are clinging to power. Pero please, maawa ka sa taong bayan. Binaboy mo na ang Senado. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa institusyon ng Senado. Magpakahiro ka. Kasi lumalabas ngayon kontrabida ka Ikaw, si Marcoleta, si Loren Legarda, si Amy Marcos, lahat kayong natitira dyan sa 10 minority na ba ang tawag sa inyo? Kung talagang mahal nyo ang bayan, give way. May proseso At ang daming nagsasabi na tama ang ginawa ng grupo ni Lacson, Soto, Gatchalian noong June 3. At kahit na yung IBP, yung grupo ng lahat ng abogado sa Pilipinas na miyembro nito ay nagsabing legal ang ginawa nila. Oy, teka muna, meron daw mga ilan-ilan mga abogado na taga Cebu ang kontra sa ginawa ng IBP. At yung 4 na parang hindi pabor sa sinabi ng IBP ay si Michael Rama, si Jose Dalus III, si Jocelyn Pesquera, at si Regal Oliva. O, hindi ba? Pag narinig mo pala yung mga pangalan, alam na alam mo na ang mga to ay DDS lawyers. So, kailangan talagang kumontra sila. Kasi kung hindi sila kokontra, iba ka magalit yung amo nila. Bakit wala man lang magtatanggol sa mga Duterte? Bakit wala man lang magtatanggol sa mga DDS? So, labas tong 4 na to. Sa dinami-dami ng miyembro ng IBP, 4 lang kayo, tapos sasabihin ng headline, dumarami. Dumarami daw ang mga abogadong kontra sa inilabas na pahayag ng IBP. Ang dami nung 4 So, nauunawaan naman po natin talaga. Siyempre, kung walang magtatanggol sa mga DDS, lalo na sa mga Duterte, mapapagalitan sila ng kanilang amo. So, bigyan ko lang po ng sarili kong reaksyon itong mga statement ni Alan Peter Cayetano habang hinihintay po natin ang Lunes bukas, June 8. Kung mapapalitan na ba ng tuluyan si Alan Peter Cayetano o siya pa rin ang magiging Senate President pa ba ang tawag sa kanya? Dahil ang nangyari doon sa June 3 session nila Gatchalian, si Gatchalian acting Senate President at Senate President pro tempore na tinututulan ng mariin nitong si Loren Legarda. Tumigil na kayo, tama na. Mag-giveaway na kayo. Hinihiling na ng majority ng taong bayan na kayo ay magsibaba na dahil puro gulo lang ang ginawa nyo sa Senado. Tapos hindi ba, may mga sessions dati nakasama si Loren Legarda na 12 lang ang quorum, umokay naman. Bakit ngayon hindi na po pwede? Dahil hindi napapabor sa naratibo nila. Di ba? So alam nyo, nakapanghihinayang po itong si Loren Legarda na ang taas ng tingin ng taong bayan sa kanya na siya ay laging pumapabor sa katotohanan. Pero ngayon, pilit nang binabaluktot ang katotohanan just to suit their interest. Tapos siyempre, ang ipapakalat ng intriga ni Alan Peter Cayetano ngayon ay may kinalaman ang Malacanang. Sabi niya kasi kay Win Gatchalian, mag-ingat ka. Huwag kang magpagamit sa Malacanang at sa mga kasama mo. Anong kinalaman ni President Bongbong Marcos dyan? Pinababayaan niya lang kayo dahil meron separation of powers. Pero siyempre, may limitasyon doon. Tulad po yata nung special session na kinatatakutan ni Alan Peter Cayetano dahil sigurado pag nagkaroon ng special session, talsik din siya. Pero sige na, pabayaan na po natin. Hanggat kaya niya, kumapit siya. Magsama-sama sila nila Legarda. Kumapit kayo ng gusto, then ilang araw na lang o oras na lang, talaga maliligwak na kayo sa pilit ninyong pagkapit sa kapangyarihan. Ganun po talaga sa politika. Kahit na buong Pilipinas na ang nakakakita at sumisigaw na umalis na kayo dyan. Pero para sa inyo, tama pa rin kayo.
kahit na ang dami na, tinanggap na ng House of Representatives, tinanggap na ng Executive, nagsalita ng IBP, may mga former justices, meron kung sino-sino matataas na tao. Pero hindi matanggap ng grupo ni Alan Peter Cayetano dahil para sa kanila, sila pa rin ang tama. E di sige, pero bakit hindi na lang kaya dumulog sa Supreme Court itong grupo ni Cayetano para matapos ang lahat? Puro kayo kyaw-kyaw sa mga FB Live ninyo, puro kayo salita sa social media, ayaw nyo naman idaan sa tamang proseso. Kung sa tingin ninyo, tama kayo, andyan ang Supreme Court. Although ang dami pong nagsasabi ako hindi ko masabi dahil hindi naman ako abogado, na umabot man ito sa Supreme Court, halos hindi po papansinin ito ng Supreme Court dahil naniniwala po sila na ito ay internal problem ng Senado at dapat ang Senado ang mag-provide ng solusyon dito. So malamang, mauuwi din ito kung sakaling iaakyat nila ito sa Supreme Court doon sa kaso ng Avellino versus Cuenco. So tama na yung pagyayak-yak sa FB Live, para kang vlogger para kang hindi Senate President. At siyempre, para makakuha ng simpatya ng taong bayan, sasabihin niya, huwag daw magpagamit sa Malacanang at sa mga kasama mo. Sa mga kasama niya, nagpapagamit si Wing Gatchalian. Bakit kailangan pa nilang gamitin si Gatchalian? Di sana ang nominate na lang nila ay si Tito Sotto na lang ulit o si Ping Lacson. Bakit si Gatchalian? Diba? Alam nyo, kung minsan naiisip ko, hindi kaya nalalasing na sa power itong si Cayetano, no? Makakapit lang talaga sa kapangyarihan. Sa bagay, sa parte ni Alan Peter Cayetano, hindi siya nagpapagamit sa kanyang mga kasamahan dahil siya ang nanggagamit sa mga kasamahan niya. Kita niyo yung ginawa niya kay Senator Bato de la Rosa? O edi mas napahamak lalo. Ngayon, mas triple na ang kanyang effort para magtago. Samantalang itong nang uto sa kanya para nang makuha ang boto ni Senator Bato, ayan, yak-yak ng yak-yak sa FB Live. Hindi matanggap na tapos na yung oras niya. At kung sinasabi nitong si Cayetano na wag daw magpagamit sa Malacanang, parang ibig niya sabihin ni si President Bongbong ang nasusunod dito sa nangyayari sa Senado? Ano naman itong sinabi ni Cayetano? Unang-una, hindi ko amo si Vice President Sara. Dahil pinalalabas niya na itong kampo nila Lacson, nila Wing Gatchalian, nila Tito Sotto ay ginagamit ni President Bongbong Marcos. So, kailangan talaga niyang kontrahin kagad yung sinabi niya. So, sabi niya, unang-una, hindi ko amo si Vice President Sara. May nagtanong ba? Bakit ka nag-explain kagad? Pero kahit na hindi mo sabihin yan, Alan Peter Cayetano, alam ng buong bansa na kaya nyo ginagawa yan para protektahan ang impeachment ni Sara Duterte. So kung mang-uuto ka lang, utuin mo na lang yung kapwa mo DDS, okay? Dahil kung hanggang ngayon hindi pa rin naniniwala tong kampo ni Cayetano, natalo na sila, tingnan nga po natin yung pagiging legitimate ng mga pabor kay Gatchalian at doon sa mga pabor kay Cayetano. Dito po kay Sherwin Gatchalian, ang mga naniniwalang legal ang ginawa nila Gatchalian, ang Integrated Bar of the Philippines, si former Senate President Franklin Drilon, si former Senate President Coco Pimentel, si former Senator Richard Gordon, framers of the 1987 Constitution, framers na mismo ng saligang batas, law schools, deans and professors, constitutionalists, former Justice of the Supreme Court, leadership of the House of the Representatives, the Executive Department, the Impeachment Prosecution Team, Senate staff and employees. Sila po, yan daming yan, naniniwala na legal ang ginawa nila Gatchalian. Yung mga kumampi kay Alan Peter Cayetano. Number 1, Harry Roque. Sumunod, Ferdy Topacio, Mike Defensor, Banat Bay, Crisette Chu, Sasot, mga DDS vloggers, at idagdag na rin natin yung 4 na mga miyembro ng IBP lawyers na hindi pabor sa nilabas na statement ng IBP. Ang dami! So, ang lumalabas ngayon, yung tuta ni Sara Duterte na si Alan Peter Cayetano ay pinapayuhan si Senator Wing Gatchalian na wag daw maging tuta ni President Bongbong o ng Malacanang. Pero nakikita naman natin talaga sino ba ang tuta? Kaya nga ayaw nyong bumaba sa pwesto dahil gusto nyong isalba si Sara Duterte sa impeachment niya. Huwag na kayong mang-uto dahil ang naniniwala na lang sa inyo ay ang mga DDS ninyo. Kaya si Cayetano magtatanim ng intriga.
na gawain ng mga DDS. Dahil inakusahan ni Cayetano ang Malacanang ng panggugulo kaya daw nauwi sa Senate deadlock. Tumigil ka na, Cayetano. Sasabihin mong Malacanang pa o si President Bongbong Marcos ang dahilan kaya kayo nagkaroon ng Senate deadlock? Naririnig mo ba yung sarili mo? Sa bagay, yan naman talaga style niyo eh. Ang magtanim ng intriga in the hope na paniwalaan kayo ng taong bayan. Kitang-kita po ng buong Pilipinas na ang problema ng Senado ay si Alan Peter Cayetano. Pero alam nyo ba na itong problema ng Senado ay merong ino-offer na solusyon dahil gusto niyang iparating kay Senator Win Gatchalian. I will offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Yan ang statement ng mga taong kumakapit na lang sa patalim. Dahil alam nila, anytime soon, matatanggal sila sa pwesto. Ikaw ang problema, ikaw ang mag-o-offer ng solusyon, ang tanging solusyon dyan ay mag-resign ka. Dahil pwede ka naman talaga mag-resign eh. Pero sinabi ni Cayetano, gusto na daw niyang bumaba, kaya lang dahil ganito, dahil ganyan, ang dami pang dahilan eh. Kung talagang gusto mong bumaba, mag-resign ka na. Hindi ang dami-dami mo pang dahilan. Wala nang may gusto sa'yo. Ay meron, yung mga DDS lawyers mo at yung mga kakampi mo, na iilan na lang kayo. Ikaw ang problema, tapos ikaw mag-o-offer ng solusyon. Nasabi tuloy ni Senator Ping Lacson, imagine that, the problem wants to offer a solution. O di nga ba kasi, sino ba ang problema? Si Cayetano. Sino ang gusto magbigay ng solusyon? Si Cayetano rin. Di ba? Alam na alam mo kung anong solusyon, Cayetano. Spare yourself the embarrassment. So, mag-resign ka na lang. Bumaba ka na sa pwesto, voluntarily. Hindi kung ano-ano pang dahilan sinasabi mo. Sabi pa kasi ni Alan Cayetano, what's happening now is the fear of another Duterte administration. Talaga, yan ang kinatatakot ng taong bayan. Ang magkaroon ng another Duterte administration dahil nakita natin kung ano ang naging resulta ng administrasyon ni Digong. Dahil natatakot kami para sa mga susunod na henerasyon kung ang klase ng pamumuno ni Digong ay magpatuloy kung sakali man manalo si Sara Duterte. Pero uulitin ko po yung lagi kong sinasabi, Sara Duterte will never be President of the Philippines. Tapos nagyabang pa si Cayetano, sabi niya, unifier ako, Marcos na lahat, kampi na mga dilaw, pink at kaliwa sa Malacanang. Dapat ba bang ipagmalaki yun, Cayetano? Dahil pagsama-sama mo ang mga loyalista, ang mga dilaw, pink, kaliwa at kumampi sa Malacanang o kay President Bongbong Marcos, dapat mahiya ka. Dahil sa ginawa niyong gulo at kahihiyan sa Senado, nararapat lamang na i-voice out ng mga grupong ito na ayaw kanila. It doesn't mean na porke ayaw ka na nila ay itong mga kaliwa, itong mga pink o dilaw ay kumampi na lahat kay President Bongbong Marcos. May sarili-sarili silang paninindigan. Ang desisyon nila, ayaw nila sa'yo. So, hindi ibig sabihin na porke ayaw nila sa'yo, kumampi na sila lahat kay President Bongbong. Okay? Intrigero ka talaga. Nagkataon lang na lahat ng grupong binanggit mo, yung loyalista, yung mga pinklawan, yung mga dilawan, yung mga makakaliwa, ay ayaw sa pamumuno mo. At yan ang sinasabi ko. Itong mga anti-Bongbong Marcos, kapag may nakita silang isang cause na dapat magkaisa ang lahat, magkakaisa ang lahat. And that is a perfect example na kahit na anti-Marcos ka, na kung meron ka nakitang dapat panindigan at yan ay ang pagkadismaya natin kay Alan Peter Cayetano na kahit na sabihin kumampi na sila kay President Bongbong Marcos, so be it. Yan ang ilusyon ni Cayetano eh. Unifier daw niya, pinagmamalaki niya yan. Mahiya ka dapat dahil lahat ng grupong yan ayaw na sa'yo. So tama na ang drama, Cayetano. Tama na yung pag-iinarte. Tingnan na lang natin bukas. Patutuloy ba yung sinasabi ng karamihan na bukas daw 13 na sila? Ako nga, like kong sinasabi, hindi nyo na dapat kasi pinapangalandakan kung may lumipat na o talagang ilan na sila at sapat na yung bilang nila. Hintayin na lang natin. Nauudlot tuloy eh. So, abangan po natin yan. So, kay Alan Peter Cayetano, tama na ang pag-iinarte. Nasabi tuloy ni Arnold Clavio, ito gusto ko to eh. Dalawa ang Senate President sa Pilipinas. Yung isa, acting Senate President. At yung isa, overacting Senate President. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.